lang po. Bumabati sa inyo ng magandang umaga at patuloy na tumatalangin na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa inyo at sa inyong pamilya. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating mga aralin dito sa ating YouTube TV. Patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo at patuloy sa walang sawa ninyong panonood, pag-subscribe, pagla-like at pag-share ng ating video. So, magpapatuloy po tayo ngayon. Ngayon po ay nasa lesson number 19 na tayo na merong pamagat na ano ba ang prinsipyong itinuturo ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. May iba't ibang prinsipyo na itinuturo ang mga tao sa mundong ito hinggil sa pagpasok sa buhay may asawa. Yung iba po ay ang dahilan kung bakit sila papasok sa buhay may asawa o pagpapamilya ay dahil lang sa sex, no? Kasi laging nanonood ng porno. So sila ay na-encourage na mag-asawa. Kasi pag dahil lang para mabigyan lang ng fulfillment yung kanilang sex urge, no? At gustuhin lang mag-asawa kasi pagka sa beer house sila pupunta, ay nagbabayad sila, no? Samantalang pag-asawa, libre ang sex. So yun ang dahilan ng pagpasok ng iba. Yun yung reason bakit gusto nila mag-asawa. Gusto nila ma-experience yung sex o yung tinatawag na lust of the flesh, no? Yung iba naman ang kanilang ang dahilan bakit pumapasok sila sa pag-aasawa ay sapagkat nais nilang takasan yung kahirapan ng kasalukuyan nilang pamilya, no? Siguro sobrang dami nilang magkakapatid, hindi na sila, tapos yung tatay nila pa-extra lang ng trabaho, no? Walang permanente, so halos hindi sila mapakain, samantalang may nanliligaw naman sa kanya na kaya naman siyang buhayin, kaya nagdesisyon na siyang mag-asawa, napilitan siyang mag-asawa. Hindi dahil mahal niya yung lalaki, kung hindi dahil gusto niya lang takasan yung kahirapan na kanyang nararanasan sa kanyang pamilyang kasalukuyan. Yung iba naman, naghahabol na sa panahon kasi overage na, no? Kahit sino na lang. Hindi dahil sa pag-ibig, kung hindi dahil nagmamadali na. Last trip na, kumbaga sa ay baka hindi na magkaasawa, kaya dahil overage na, sinagot na lang kahit sino, no? Kahit walang trabaho, pinakisamahan na. Yung iba naman, ang dahilan kung bakit sila napasok sa buhay may asawa dahil napikot daw, kaya napilitang pakasalan. Yung iba naman, ang dahilan nila bakit pumasok sila sa buhay may asawa mapera kasi, kaya pinatulan na lang, no? Hindi na pinakawalan kasi may pera. Yung iba naman nabuntis na, kaya kailangan pakasalan na. So ito yung mga prinsipyo ng mundo sa pagpasok sa pag-aasawa. At alam nyo ba na dahil sa prinsipyong ito, kaya halos 90% ng marriage ngayon ay hiwalay na, wasak na, no? Ganito po ang sabi ng awit 127:1. Basahin po natin. Awit 127 verse 1. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatak nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan.
Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala rin saysay. Ang sabi po rito sa awit 127:1, maliban nga na ang Diyos ang nagtatag ng bahay. Ang ibig sabihin nito, nagtatag ng bahay, ang maliban na ang Diyos ang bumuo ng pamilya na yun, ang ginawa nung nagtayo ay wala rin kabuluhan. Kailangan pala kung magpapamilya tayo, kailangan ang Diyos ang magtatayo ng pamilya na yan, hindi tayo, no? Hindi tayo ang bubuo ng pamilya, kundi dapat Diyos, sabi sa awit 127. Kasi pag hindi ang Diyos ang nagtayo ng pamilya na yan, o hindi ang Diyos ang naging dahilan para kayo ay magsama, no? Ay mauuwi lang sa wala, sa kabiguan, sa kapaitan, ang pagsasama ninyong mag-asawa. Ayon sa Bible, meron pong mga bagay na dapat isaalang-alang ang sinumang tao na gustong pumasok sa pagpapamilya o pagtayo ng bahay bilang isang pamilya. Una, dapat i-consider ng sinumang gustong mag-asawa ang sinasabi ng ikalawang Korinto 6:14. Ganito po ang sabi ng ikalawang Korinto 6:14. Chapter 6, verse 14. Sabi rito, huwag kayong makikisama sa mga hindi sumasampalataya, na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kaliguan, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Ang una pong dapat consider ng sino mang papasok sa pagpapamilya o pag-aasawa ay dapat consider niya na yung kanyang magiging partner ay kapwa niya mananampalataya. Sapagkat may bilin po ang Diyos po mismo, ang sabi dito na huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya, na para bang kapareho ninyo sila. Kasi po pagka ang napangasawa ninyo ay hindi ninyo kapwa mananampalataya, yan po ang magiging ugat ng paghihiwalay ninyo, yung pananampalataya. Gusto mong mag-church, pipigilan ka ng asawa mo dahil hindi niya naintindihan yung pananampalataya mo. Akala niya nagsasayang ka lang ng oras dun sa church, nagsasayang ka lang ng panahon. Ang gusto niya, maghanap buhay ka, pipigilan ka niya, hindi niya maintindihan yon, yung ginagawa mong pagsamba. Kaya yun yung dapat na unang i-consider ng isang gustong pumasok sa pag-aasawa. Dapat yung kakasamahin niya ay kapwa niya mananampalataya. At dun sa Genesis chapter 24 verse 42 hanggang 46 ay makikita natin na ang pagpasok sa buhay ng pag-aasawa dapat ay bunga ng panalangin. Hindi yung tumibok-tibok lang si puso napana daw ni Cupido pinatulan na agad, no? Hindi ganon. Dapat yung partner mo, yung mapapangasawa mo, dapat bunga siya ng prayer, bunga ng panalangin. Tingnan po ninyo Genesis 24 verse 42 hanggang 46. Ganito po ang sitwasyon, no? Dapat talaga bunga ng panalangin yung mapapangasawa nyo. Dahil kung hindi, pagsisisihan nyo yan habang buhay, no? Genesis 24 verse 42 hanggang 46. Salahin po natin yung sinasabi ng Biblia. Ang Biblia po, ang gabay, ang ilaw, upang hindi tayo maligaw ng mga landas, no? Ng ating mga desisyon, ng ating mga plano. Verse 42. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ng Panginoong kong si Abraham, panagumpayin mo po ang aking gagawin.
tatayo po ako sa may tabi ng balong ito at kapag may dumating na dalaga upang umigip, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom, pati ang aking mga kamelyo, yun na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating na si Rebecca, napasa ng isang banga, lumutong siya sa bukal at sumalok sa tubig. Nakiusap po ako na sa kanyang ako'y painumin at hindi lamang ako ang pinainom niya, pati na po ang aking mga kamelyo. So yung servant ni Abraham na inutusan niyang humanap ng mapapangasawa ni Isaac ay palibhasa ay maka-Diyos din. So yung kanyang lakad ay itinalagay niya sa Diyos, no? Nanalangin siya, humingi siya ng mga palatandaan, mga signs na kung sino nga ba ang tamang babae para kay Isaac. At ibinigay naman ng Diyos yung kanyang panalangin. So dapat talaga bunga ng panalangin yung inyong mapapangasawa. Kasi pag bunga ng panalangin, bigay ng Diyos yan. At kailanman hindi nagbibigay ang Diyos ng pangit, hindi nagbibigay ang Diyos ng luluha ka lang, iiyak ka, no? At pagsisisihan mo sa bandang huli. Hindi nagbibigay ang Diyos ng gano'n, no? Kaya magandang bago kayo pumasok sa pag-aasawa ay kailangang ipag-pray nyo ng gusto yung inyong mapapangasawa. Hingiin nyo sa Panginoon Diyos, no? Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay. At ang kanyang binibigay ay talagang angkop sa'yo, no? Angkop doon sa hinihingi mo. So, isang bagay pa na ang pag-aasawa bago pumasok sa pag-aasawa, dapat igalang ng sino man yung pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman. Wala munang sex hanggat hindi pa nakakasal. Iwasan nating sapagkat binababoy mo ang pagkatao ng minamahal mo. Sinasabi mong minamahal mo na gagalawin mo siya na hindi pa naman kayo kasal. Yan ay pambababoy sa pagkatao ng sinasabi mong minamahal. Irespeto mo siya, saka mo siya pakialaman kung kayo mag-sex kung kayo ay nakasal na. Ang dapat isama palagi ang Panginoon sa gitna ng inyong relasyon bilang magkasintahan, no? Habang magkasintahan pa kayo ay dapat kasama lagi ang Panginoon. Siya yung nasa gitna ng inyong relasyon bilang magkasintahan. Dahil kung kayong dalawa lang ay hindi nyo makokontrol ang inyong sarili, kailangan laging nandyan ang Holy Spirit na siyang magbabantay sa inyo, magkocontrol sa inyong pagsasama. Kasi minsan may awayan. Hindi talaga may iwasan. May tampuhan ang anumang relasyon. Pero kung nandyan sa pagitan ninyo ang Panginoon, ang Holy Spirit ng Diyos ay madaling ma-resolve kahit anong tampuhan yan, no? Madaling magpatawad, madaling lumimot sa mga pagkakamali. Always give room for mistakes dahil yung yung inyong partner ay hindi rin perfecto yan katulad mo, no? So dapat lagi kayong may silid na nakalaan para sa mga pagkakamali ng bawat isa. So planuhin mabuti ang pagpasok sa pagpapamilya. Sabi sa Kawikaan 15:22. Mahalaga ang pinaplano yan, no? Sabi nga sa Kawikaan 15:22 ay ganito ang sinasabi. Kawikaan 15:22. Yan. Sabi rito, ang isang balak na mabilis ay hindi pakikinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Mahalagang pinaplanong mabuti ang pagpasok sa
pagpapamilya. Sabi nga, if you fail to plan, you are planning to fail. Kaya mahalaga po na ang pagpapamilya ay pinag-uusapan, ilan ang gusto niyo maging anak, paano ba ang mangyayari, si babae ba magtatrabaho o sa bahay lang. Kinakailangan pinag-uusapan lahat yan. Hindi yung kung kailan nandun na kayo sa kanyo pa lang pag-uusapan yan. No? Kailangan malayo pa lang, magkasintahan pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa, nakaplano na ang lahat. No? Saan kayo titira, sino ba ang dapat masunod sa pamilya, at yun, kailangan may boses din si Mrs. Yan, no? Pakikinggan din dapat ni Mr. yung kanyang mga suggestion. So, tapos, unahin mo nang magkaroon ng matatag na pagkakakitaan bago lumagay sa tahimik. Yun yung sinasabi dito sa bago pumasok sa pagkakatawa. Kailangan meron munang stable na hanap buhay, negosyo, o whatever para tustusan ang inyong pagpapamilya. Sa Kawikaan 24:27, ganito ang sinasabi. Kawikaan 24:27 ay ihanda mo muna ang iyong bukid para meron kang tiyak na pagkakitaan bago ba magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Yun po ang sinasabi ng Kawikaan 24:27. Ihanda mo rin muna yung bukirin mo, yung hanap buhay mo, o yung negosyo mo, no? Para meron kang tiyak na pagkakakitaan. Merong regular income na susuporta, tutustok sa mga gastusin ng iyong pamilya. Sabi rito, nakakapagtayo ng bahay at magtatag ng tahanan, nakakapag-asawa, yun ang sabihin nyo, no? Pumasok sa matrimonyo. So, sabi sa Kawikaan 6:8, mag-ipon samantalang mga binata at dalaga pa po kayo, habang magkasintahan pa lang, para kung dumating ang panahong mag-asawa na ay may sapat ng puhunan sa buhay. At sa awit 119:105, gawing gabay at patnubay ang salita ng Diyos sa inyong relasyon bilang magkasintahan. Yun ang maging gabay ng inyong relationship, ang salita ng Diyos. At dalahin nyo yan mula sa pagiging magkasintahan ninyo hanggang sa kayo ay maging mag-asawa na. Dapat patuloy ang salita ng Diyos ang maging gabay. Ito yung maging gabay, guide ninyo sa loob ng inyong bahay, ang Word of God, no? Ang salita ng Diyos, ang panuntunan ng salita ng Diyos. So ito po yung mga prinsipyong itinuturo ng Bible tungkol sa pag-aasawa. Kaya kung kayo ay nagbabalak na magpamilya, ito po ang gawin yung gabay. Hindi ho mapapariwara ang inyong pagsasama tsak na kayo ay magtatagal. Hanggang kamatayan tayo pa rin. Hindi yung 1 taon, 2 taon, hiwalay na, no? Pagka yung pamamaraan ng mundo ang ating sinunod, hindi tayo magtatagal. Kaya narito po si Pastor Manuel Ang, patuloy na nagpapaalala sa inyo. Gawin ng ating gabay ang salita ng Diyos kung gusto nating magtagumpay. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon.